Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa panibagong aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang paksang impormal na sektor. Aalamin natin ang mga katangian ng impormal na sektor, magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng mga hanap buhay at negosyong kabilang sa sektor na ito. At aalamin din natin ang mga dahilan at epekto ng informal na sektor sa ating ekonomiya. Para sa ating unang gawain, suriin ang photo bucket na nasa ibaba. Patungkol saan ang mga larawan? Saang lugar mo madalas makikita ang mga ganitong sitwasyon? Paano mo maiuugnay ang mga larawang ito sa ekonomiya at pamumuhay ng mga tao? Maaari mong i-comment ang iyong mga kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Sa inilahad na Economic Development Model ni W. Arthur Lewis, sinasabing nagmula ang paggamit ng konsepto ng impormal na sektor. Inilarawan niya ito bilang uri ng hanap buhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang. Partikular sa mga ito ay ang uri ng trabahong hindi bahagi ng makabagong sektor ng industriya. Ang informal na sektor ay nakatutulong sapagkat nakapagbibigay ito ng empleo o trabaho sa mga mamamayan. Ito ay nagdudulot din ng pagkakalikha ng mga produkto at serbisyong tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang kita ng impormal na sektor ay hindi na isasama sa kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng bansa, subalit tinataya na ang halaga ng produkto at serbisyo mula rito ay nasa 30%. Alamin naman natin ang mga hanap buhay at negosyo na kabilang sa impormal na sektor. Ang mga sari-sari store, karinderya, newspaper vendor, balut vendor, manghihilot at marami pang uri nito ay kumakatawan sa informal na sektor. Kabilang din dito ang underground economy. Ang underground economy ay tumutukoy sa mga transaksyong pang-ekonomiya, mga uri ng hanap buhay, at mga tao na kumikita na hindi nakukuwenta at hindi nakatala sa pamahalaan. Ang drug trafficking, kidnapping, smuggling, illegal gambling, prostitusyon, counterfeiting, at black market ay ilan sa mga iligal na gawain na pinagkakakitaan ng malaki ng mga taong kasangkot dito. Isa-isahin naman natin ang ilan sa mga katangian ng impormal na sektor. Dahil ito ay hindi kabilang sa alinmang trabahong nakasaad sa sektor ng industriya, hindi rin ito nakarehistro sa pamahalaan. Ito rin ay hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita. Hindi rin nakapaloob sa legal at formal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagninegosyo. Meron ka pa bang naiisip na katangian ng informal na sektor? Paki-comment ang iyong sagot sa ibaba ng ating video. Bakit nga ba pumapasok ang mga mamamayan sa informal na sektor? Ang ilan sa mga kasagutan ay ang mga sumusunod. Makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Makaiwas sa masyadong mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksyon sa pamahalaan o ang tinatawag na bureaucratic red tape. Sa aspektong ito ay pumapasok ang labis na regulasyon ng pamahalaan. Kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas at programa ay hindi na ipatutupad ng maayos. Makapaghanap buhay nang hindi nangangailangan ng malaking kapital o puhunan at mapangibabawan ang matinding kahirapan. Dahil mataas na standard na hinahanap ng mga kumpanya para sa kanilang mga manggagawa, maraming mga hindi natatanggap sa trabaho, pero imbis na sumuko,
Gumagawa sila ng paraan upang kumita at ipangbuhay sa kanilang pamilya. Ano-ano naman ang mga epekto ng impormal na sektor sa ekonomiya? Pagbaba ng halaga ng nalilikom na buwis. Dahil ang mga kabilang sa impormal na sektor ay hindi nakarehistro, hindi rin sila nagbabayad ng buwis mula sa kanilang kinikita o operasyon. Ito ay nangangahulugan ng malaking pagbawas sa kabuuang koleksyon o maaaring kitain ng pamahalaan sa pangongolekta ng buwis. Banta sa kapakanan ng mga mamimili. Dahil ang mga bumubuo sa impormal na sektor ay hindi rehistrado at hindi sumusunod ayon sa itinatalaga ng batas tungkol sa kanilang operasyon, maaaring ang mga produkto o serbisyo ay hindi pasado sa quality control o standard ayon sa itinakda ng Consumer Act of the Philippines. Kung kaya't, ang mga mamimiling tumatangkilik dito ay maaring mapahamak, maabuso o mapagsamantalahan. Paglaganap ng mga iligal na gawain. Dahil sa kagustuhan na kumita ng mabilisan, ang mga tao ay nauudyok na pumasok sa impormal na sektor na kung minsan ay may gawaing iligal o labag sa batas. Halimbawa ng mga gawaing labag sa batas ay ang prostitusyon, pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, at ang pagkakaroon ng iligal na pasugalan. Para sa inyong panghuling gawain, sumulat ng slogan ukol sa paano mo mapahahalagahan ang mga manggagawang Filipino. Ilagay sa isang Oslo paper at huwag kalimutang maging malikhain sa paggawa nito. Batid kong marami kayong natutunan sa ating aralin. Para sa patuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!